contamination. Isang masayang araw po. Back to basics po tayo sa pagpapakain. So, ito po ang aming in-stock ng sapal ng soya. So, sinisiksik sa drum. Tatakpan po namin ng plastic at papatungan pa ng itim na plastic para po hindi napapasok ng init ng araw. Ng sikat ng araw po, yung liwanag ng araw. Para well-preserved po ang ating sapal ng soya. Kasi po ang naano namin nun, kung hindi nahahanginan ang sapal, kung ganyan po kasing nakasako, sa 3 araw medyo umaasim na yan. Pero kung airtight po ang pagkakalagay na ganyan, mas nagtatagal siya. Kaya hindi na kami nagfe-ferment, preservation na lang ang ginagawa namin. Pag po siniksik ng ganyan at walang hangin, 21 days po yung pinakamatagal naming na i-preserve bago namin nagamit at maayos pa siya. So itong ganito naman ay luto na. Ang pagluluto po namin ay dito sa kawa. So ilalagay po yung sapal ng soya, roughly po 1 sako ang laman ng isang kawang yan. Pagkatapos, hahaluin na po namin, lalagyan na namin ng 1 timba ng darak. Pag po may wonton wrapper trimmings kami. Pag walang wonton wrapper trimmings at puro darak lang, 2 timba po ng darak ang ilinalagay namin. Ang 1 timba ay roughly 8 kilos po. Yung unang lagay, paghahalo nung darak at yung sapal, kinakamay lang namin dahil may halo ng tubig yan at hindi pa po niluluto, hindi pa naapoyan. Pero pag nasigaan na po, syempre mainit, yan, gumawa kami ng paddle. 2 po yung paddle namin yan, isang malaki at isang mas maliit, mas manipis po, na siya namin pinanghahalo habang nagluluto. Pag nakakulo na po siya, tsaka namin idinadagdag lang yung wonton wrapper at hahaluin pa rin. So yan po ang basic ng aming pagluluto. Dati po kasi, pag inahin, hindi ko na pinapakain. Ay pinapaluto. Kaya lang, mula nga po nung tinamaan kami ng ASF, nanigurado na ako na kung magkaroon man ng contamination ang ating mga sapal ng soya, dahil siyempre po iba-iba ang taong napunta sa gawaan para bumili rin ng soya, ay mapatay namin yung mikrobyo sa pamagitan ng pagluluto. Kasi po noon, ang binibigyan ko lang ng luto, yung mga biik, dahil nakita namin na parang mas digestible yung soyang niluto sa mga biik, kaya po niluluto namin. Pero yun nga, ngayon, as a precaution, ay nagluluto na kami ng sapal ng soya sa lahat ng ating mga pinakakain. So ganyan lang po yan. Pag nahalo, pakukuluan ng mga 20 minutes na kulong-kulo. Pagkatapos po, idadagdag yung wonton wrapper trimmings. Another mga 10 minutes na kulo yun. Tapos po, aalisan na ng apoy para lumamig-lamig. Pag nakalamig na po, yan na, itatakal na sa mga half drum na ganyan para po pagpapakain namin ay malamig na. So, yung pong nahalong yan, pagpapakain, dinadagdagan namin ng kaunting commercial feeds, depende po sa dami ng pakakainin. Pero sa isang half drum pong yan, ang pinakamaraming nadadagdag na commercial feeds ay mga 5 kilos. Tapos po, asin, pulot, at yung pong dinikdik na uling na nakakatulong bilang deodorizer at additional mineral source po. At pag naging effective nga yung ating paggawa ng probiotics, sa susunod po, bawat pakain namin ay may halo na ring probiotic. So yan po ang ating wrap up
sa pagpapakain sa pagluluto, paghahanda ng ating pakain para sa ating mga alaga. Ito naman po ang ating mga last set ng dumalaga. 10 po ang mga ito, kasama ang ating boar na si Mr. Turdy. So, 4 po sa mga ito ay Quezon Black Cross Berkshire. At ang 6 ay mga produce nating dumalaga dito po sa 4A Animal Farm. Expect po natin na by December at January ay aanak na ang mga ito at muli po tayong makapagtatabi ng ating mga gagawin pang mga breeders. So yan po, 10 dumalaga at ating nag-iisang barako dito na si Mr. 30. Pag po nakaanak ng mga ito, mag-a-adjust tayo. Nakapagpahinga na ng maayos ang lupang ito. Sasabugan pa po uli namin ng apog ito para ma-disinfect. At kakalasin ko na po ang harang na yan para po lumaki ang kanilang area. Kasi po nagkasakit ang mga baboy natin dito last year. At ito pong areang ito na nasa may unahan ay nakapal po ng gusto ang putik. So ang ginawa ko po noon, nilinis ko ng bobcat ito para po dumaloy na ng maayos ang tubig pag naulan. Pero nung ipasok po uli namin yung mga baboy dito sa ating first breeding pen noon, ay dito po nag-umpisa ang problema namin ng ASF. Yung pong 5 survivor sa 15 inahin po natin dito, yung pong 2 barako dito ay namatay pareho. Si Mr. Mulefoot at si Mr. Junior Boar. Pero may natira po tayong 5 inahin na may buntis at 2 nakaanak na. Dito po namin sa areang ito inalagaan dahil mas tuyo po ang lupa dito noon. Nag-survive po yung mga yon. At yung isa pang nga po sa mga biik ngayon ay nandito ngayon. Anak po ni Mulefoot, yun po yung ating pangatlong Mulefoot sa mga dumalaga rito. Kaya po kinulong ko sila dyan. Yan ang safe area namin nun. Ito ang infected area. So ihahanap ko po ng ibang paglalagyan ang ating mga lalaking kambing para pag ibebenta po namin ay mas naka-display dun sa may unahan ng farm. At itong area namang ito ay atin nang gagamitin bilang isang breeder pen uli at lalagyan po uli natin ng 15 to 20 na breeders plus isang barako. Ito po ang una kong gagawing area na yung mga upgraded ang mapapalagay dito. So yun pong anak ni Mulefoot, dahil Berkshire din po ang upgrade ni Mulefoot ay may iwan. Yung iba po natin breeder dito ay aalisin ko. At dun po sa mga biik natin na nade-develop ngayon ay pipili po tayo ng pandagdag sa mga aalagaan natin dito sa pen na ito. So yan po ang ating plano ng future breeding endeavors ng 4A Animal Farm. Dito naman po tayo sa ating growing pen, ang ating mga palakihin na bawasan na po natin ng 24 heads ito. Naka-3 deliver na po ako kay ka-farmer ng pa-walo-walo at 26 po pala na bawas dito. At saka may kaibigan ako nakiusap ng 2 baboy din. Nung pong nagpakarera sila sa Porac, may mga bisita na gusto pong magkatay ng itim na baboy na native nga daw po.
kaya kumuha sila ng dalawang baboy rin dito. So 26 na po ang nabawas dito. Kaya ang ginawa po namin ay yung ating mga alaga na nandito po sa kulungan na ito ay itinawid na namin dito. Meron pong 3 maliit, kaya po naiwan sila dito sa kulungan na ito. Pero yun pong mga iwinalay natin galing din sa consolidated pen na dati po ay nandun sa dulong kulungan doon, ay itinawid na rin namin dito. So may 45 heads po tayo dito ngayon na pang October, November na po siguro ito. At meron rin po tayong mga 45 heads dito na pang September at early October. So yan po ang ating mga available na alaga na mga palakihin na para po sa mga litsunan. At this week, ay hindi po this week, well this week na, pag nakita nyo po itong video na to, ay next week na. Linggo po kasi ng umaga ngayon. So magdi-deliver po uli siguro ako ng 8 kay ka-farmer by Saturday. Kaya mababawasan po uli ang ating mga alaga dito sa area na malalaki na ang laman. At pagkatapos po nun, ay ito ang mga matitira nating mga alaga. Iiwan na po namin muna sila sa area yan nun. Para itong area ito ang makapagpahinga at sasabugan din po uli natin ng apog na may halong asin ang lupa sa area ito habang pinagpapahinga natin ng kahit na 2 linggo lang po. Yung pong likuran na pinag-alisan, nililinis-linisan na namin para mas masabugan po uli ng maayos ng apog na may halong asin. So, tawid po ako doon para makita ninyo ang ating mga gawain. Kunang ko rin po ng mas malapitan pa ang mga alaga natin dito sa kabilang kulungan pag lumapit-lapit sila doon sa area yon. Ihahanda na rin po natin ang area ito. Kakalasin na po yung mga mesh wire dito sa likod at mag-e-extend po tayo papunta roon. So, bibili na po ako ng concrete post para mabakuran na ng maayos ang lugar na ito para po madagdagan ang ating area ng winning growing pen. Ito po kasing first area ay hindi muna namin ginamit. Bali, ginagamit po ito na pang-isolation lang pag meron kaming mga iwawalay na mga kaunting baboy. Ito po talaga ang una nating pinaglagyan. 51 heads po yung unang napalagay rito. Tapos po, ginamit natin itong pangalawang kulungan. Bali, pangatlo po talaga siya. Nasa 30 plus lang po yung napalagay dito. Pagkatapos po nun, ay yung huling walay natin galing sa consolidated pen ay dito naman natin ilinagay. So yan po, kinakalaykayan lang po para maalis ang mga bato para pag po, sabog po natin ng apog ay sa lupa talaga ang tama. Yan, inaalis rin po ni Lito yung mga hindi nakain na damo, nabubulok na. So, composted po yan. Itatambak lang namin sa isang area para maging abono. Tapos yung pong mga area na nagtutubig,
tatambakan din namin para maayos yung ating area sa susunod na pag-aalaga. Kasi po, marami-rami ang aawatin nating biik. Sa ngayon po, ang mapapalagay dito ay, ilan yun dito? 35 po yung biik natin dito po sa ating second breeding pen or dungalaga pen na malalaki na. So uunahin po nating awatin siyempre yung malalaki na, yun pong nandun sa original area yon. 35 heads po yon. So ipe-prepare lang namin ang ating lugar at next week po pwede na namin silang awatin. Total malalaki na po ang mga biik dito. Malakas na rin po silang kumain. So, ito po mga ito ang ating aawatin. So, 35 heads po yon. Ang mga ito. So, magiging biik free na po ang lugar na ito nun. At ang gagawin po namin ay bubuksan na uli namin yung pintuan para maluwag na po ang magagalaan ng ating mga alaga. Yan po, dalawa na ang pakainan nila. Ang bilis pa rin pong maubos ng kanilang starter feeds. Yung pong namilay na nandito ay isinama na namin dito sa loob ng kulungan dahil si Rocco po ay inalis ko na sa kulungan na ito. Tumawid na po siya dito sa kabila para yung mga nauna po nating umanak ay maserbisyohan niya na para hindi po maputol yung ating pattern na every 5 months ay pwede pong umanak ang ating mga alaga. So, putulin ko lang po sandali, pasok ako sa kulungan, doon ko itutuloy ang ating video. Ito po ang dahilan kaya kailangan naming maghanda ng mga lugar na pag-aawatan dahil dito lang po sa ating extension ng second breeding pen ay mahigit 100 po ang ating mga biik. Kaya po bago makarating sa problemang magpatong-patong na ang ating mga alaga na wala tayong handang kulungan, dapat po ay ayusin na namin yon. Keep that in mind rin po pag nagpaparami kayo na dapat yung inyong mga facilities ay ready beforehand. Hindi po maganda, na-experience ko na po yon na hindi namin napaghandaan kagad at dumadami na yung ating mga alaga. So yan po ang ating mga alaga dito. Yan po, nasasanay na rin silang kumain ng starter feeds. At ito nga pong nandito sa kabilang kulungan na 35 heads ay ating aawatin na next week. So yan po, ikot lang tayo ng saglit dito sa ating second breeding pen para po makita ng mas maigi ang ating mga alagang inahin kasama po ang kanilang mga biik. So yan po, halo-halo na ang size nila kaya sari-sari po ang kulay, sari-sari rin po ang color pattern ng ating mga alaga dito sa second breeding pen. Habang dumadami po ang alaga ninyo, mapapansin nyo ganyan na marami ring klase at hitsura ang lalabas na mga biik. Ito po yung isa pa nilang pakainan. Dalawa pong pakainan yun nandito. Yan po, halos nasasaid na. Wala pa pong alas 12.
ng tanghali. Yun po yung ating ginagamot ng mangge. Hindi pa namin naturukan na po. Hindi pa namin napatakan uli. Yan po yung isa. Kita naman po na hindi na kumakalat. Itong mga kasamahan nila ay malinis na. Kaya nga po, aagahan ko na ang pagbibigay ng ivermectin. Yun po, nagkarera ang mga daga. Takbuhan po sila. Lapitan po natin mamaya at magkakarera uli. So, yun po ang ating may share na experience na dapat po ay inyong ihahanda kagad ang facilities bago po ang pagpaparami. So, yan po ang mga biik. Nasa 110 yata po ang mga ito. Nawala na rin po ako sa bilang sa dami nila. So isang kulungan lang po ito. Doon po sa ating consolidated pen. May mga nag-anakan na rin tayo doon. May lampas na rin pong 30 yung ating mga biik doon naman. Kaya po mag-aayos-ayos na kami ng mga lugar na kailangan pwede natin paglagyan. Gawa po ng yung 10 doon po sa Sampaloc na nauna ko ipinakita ay mag-aanakan na rin po yon ng December to January at si Kay po ay aanak naman bandang February. So ayan po ang ating pagsasabog naman ng apog dito po sa ating pangatlong ginagamit na pinagwawalayan at pinag-aalagaan. So ihahanda na rin po ito para magamit natin nga next week at mapaglagyan ng ating 35 na aawatin. So yan po ang aking sharing ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.